Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, 15 ng Abril 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bus Company, sinuspindi ng DOTR matapos masangkot sa salpukan sa NLEX. 13 pasahero, sugatan. Buluan, Maguindanao del Sur, isa sa ilalim na rin sa COMELEC control dahil sa election-related violence. Hanap ba ay murang accommodation para sa bakasyon ngayong Semana Santa? Mag-ingat dahil baka mabiktima ng scam. Katy Perry in outer space. Popstar ikinwento ang kanyang nakita at naramdaman sa kanilang space launch. At sa showbiz, Blackpink members Jennie and Lisa hataw sa Coachella Festival. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinuspindi ng Department of Transportation ng isang bus company matapos masangkot sa salpukan sa NLEX kagabi kung saan 13 pasahero ang sugatan. Kasabay nito ang paalala ng transport authorities na sumunod sa speed limit, lalo na ngayong Holy Week Exodus. Samantala, para pa rin sa kaginhawaan ng mga pasahero ngayong peak travel season, sinabi ng DOTR na nasolusyonan na ang naging problema sa mahabang pila sa mga pasahero sa immigration counters sa NAIA. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Wasak ang harapan ng bus na ito matapos sa bumangga sa closed van at dump truck sa southbound lane ng NLEX sa Valenzuela City nitong Lunes ng gabi. Sugatan ang 13 sakay ng bus na pagmamayari ng Driven Bus Company, kabilang ang driver at konduktor. Ilan sa mga pasahero sinikap na makalabas sa basag na salamin ng bintana ng bus. Ayon sa isang pasahero, mabilis ang takbo ng bus mula Angat, Bulacan patungo sana sa monumento sa Caloocan. Actually, mabilis po talaga sa mag-drive. So wala na kaming choice but to jump na lang po outside the bus. Agad namang pinag-utos ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsuspindi sa Driven Bus Company na kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sakop sa preventive suspension ang 6 na iba pang units na naturang kumpanya. Preventively suspend for not more than 30 days effective immediately upon receipt. Ang importante dito is that pursuant to the directive of Secretary Vince Dizon ay naglabas na po ng suspension order ang LTFRB. Itinakda ng LTFRB ang pagdinig sa naturang bus company sa April 30. Umapilang transport agency sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na sumunod lagi sa speed limit para sa kaligtasan ng mga pasahero lalo na ngayong peak travel season ng Semana Santa. Nag-ikot naman ang Transportation Secretary sa NAIA Terminal 3, Martes na madaling araw. Partikular na inspeksyon ni Dizon ang immigration counters kung saan kapansin-pansin na wala ng congestion ng mga pasahero, hindi gaya ng mga nagdaang linggo. Holy Week ngayon, it's Holy Tuesday, it's 5 a.m. peak hours, and walang pila sa immigration. Last Tuesday, same time, we took a video of this same area. Hindi pa Holy Week noon, hindi pa peak noon, at ang pila halos hanggang dito na. Tiniyak ng Bureau of Immigration ng BI ang full deployment ng immigration officers partikular sa peak travel hours mula 4 a.m. hanggang 6 a.m. para maiwasan ang mahabang pila ng mga pasahero lalo na ngayong Holy Week Travel Exodus. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pansamantalang ipinahinto ng LTFRB ang operasyon ng isang nag-viral na bus sa La Union. Kasunod ng reklamong kaskasero ang driver sa biyahe nito, dahilan para mabalot ng takot ang mga pasahero. Sa video na kuha ng isang pasahero, makikitang nag-iiyakan at nagmamakaawa na ang mga pasaherong sakay nito na itigil na ang biyahe at magsibabaan na lamang dahil sa delikado umanong pagmamaneho ng tsuper. Mula yan sa bayan ng Baloan hanggang Bacnotan. Depensa naman ng driver na si Louie Burgos. Umiiwas lamang siya sa bus na nanggigit-git sa harap nila at hindi siya tumakbo ng mabilis. Iniimbestigahan na ng LTFRB Region 1 ang insidente at tiniyak na mananagot ang sinumang naglagay sa peligro sa buhay ng mga pasahero.
Tiniyak ng Philippine National Police na walang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa ang ahensya sa gitna ng pagdiribang ng Kwaresma. Sa palace briefing, sinabi ni PNP Community Relations Director Major General Roderica Alba na bagamat walang konkretong banta, nananatiling naka-full alert ang pulisya, lalo na sa mga lugar na karaniwang tinatarget ng mga grupo sa panahon ng Holy Week. Mahigit sa 60,000 tauhan ng PNP ang itinalaga sa mga pampublikong terminal, simbahan, pilgrimage at tourist spots at vital installations katulad ng power plants at telecom facilities. Hinikayat din ng PNP ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga kriminal habang naglalakbay. Not receive any threat for that matter for our security and safety this Lenten season as of today. But on the part of the PNP, we remain on full alert, especially in historically vulnerable areas. Our intelligence units are closely coordinating with the Armed Forces of the Philippines, kasama namin dito yung Philippine Coast Guard, to preempt any threats from any groups who would want to magkaroon po ng disorder yung ating bansa. Hinigpitan na ng Rizal Provincial Police ang seguridad sa bayan ng Antipolo bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga namamanata sa alay-lakad sa gabi ng Huwebes Santo. Inaabisuhan din ng publiko kaugnay sa isasarang mga kalsada at alternatibong ruta para sa taunang tradisyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. All systems go na kami dito sa Rizal. Handa na ang Rizal Police Provincial Office para magbantay ng seguridad sa alay-lakad nitong Huwebes Santo alas 6 ng gabi. Ito ang magdamagang paglalakad ng mga namamanata patungong Antipolo Cathedral tuwing mahal na araw. We will be expecting, just like what happened last year, we were able to record almost 6.5 million number of alay-lakad participants. Alay-lakad only. And we expect na this year ay baka mas malagpasan pa yun. Dahil sa inaasahang dagsa ng tao, nagpaalala ang otoridad sa mga ipinagbabawal na dalhin katulad ng kutsilyo, radyo at alak. Karaniwan ding problema tuwing alay-lakad ay ang mga batang nawawalay sa mga magulang, kaya paalala ng pulisya. Sana i-discourage natin na magdala ng mga bata. Dahil yung challenge nga sa crowd, baka sila pa yung unang makaabala sa operations natin. Nag-deploy na ng mga tauhan ang lokal na pamahalaan ng Antipolo at magpapatupad din ng Public Assistance Center para sa tulong medikal at PNP assistance. Handa na po ang ating around 3,000 na kawani po ng city government. Kasama na po dyan siyempre yung mga katuwang natin from the ating mga volunteers na magtutulong-tulong po para po masiguro na ligtas at payapa po yung ating gaganaping alay-lakad. Inaabisuhan naman ang mga motorista na may road closure, partikular sa Ortigas Extension sa oras ng alay-lakad nitong Huwebes ng alas 6 ng gabi. Dahil ito po yung majority po ng mga deboto po natin or pilgrims po natin ay dito po dumadaan. Kaya as early as 4 p.m. sa Cainta and 5 p.m. sa Taytay, nagkakaroon na rin po sila ng mga closures. Kasi, kumbaga, in anticipation dun sa 6 p.m. na pagkasara namin dito sa Antipolo. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta sa Marcos Highway papuntang Kogyo at diretso ng Ulalia Road palabas ng Robinsons Antipolo. Sa lungsod ng Marikina naman, pinaghahandaan na ang mga kaliwatka ng prosesyon simula bukas Miyerkules Santo. More than 90 or 94 to be exact na carousel na iikot. Okay, so medyo mahaba-haba yan. So dadaluhan to siguro ng thousands of people, okay? Coming from local and of course dun sa mga dayo natin. Lahat ng lahat ng kapulisan natin ay nakadeploy yan. So ang may iwan lamang sa mga per substations natin, of course, yung desk officers maaari, but majority of our personnel ay nakadeploy yan. Nag-inspeksyon na ang Marikina PNP sa lahat ng mga simbahan para masigurong maayos ang mga aktibidad ngayong mahal na araw. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa prangkisa ng Meralco ng karagdagang 25 taon ayon sa anunsyo ng Malacanang ngayong Martes. Hinagdaan ng batas noong April 11 base sa pagkukumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakatakdang mag-expire ang dating prangkisa ng Meralco sa taong 2028 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Marcos. Pinasalamatan naman ni Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan ang Pangulong Marcos sa Kongreso para sa bagong prangkisa. Layo ng extension na i-modernize at palawakin pa ang distribution network ng Meralco para maging handa sa mga hamon ng klima at mas maayos ang serbisyo sa mga customer. Inamin ni Senator Amy Marcos na si Vice President Sara Duterte ang anyay nakaisip ng kontrobersyal niyang itim na political ad kung saan diretsahang ine-endorso ng pangalawang Pangulo ang kanyang muling pagtakbo sa Senado. Paliwanag ni Senator Amy, hindi ito kampanyang pampalungkot kundi sumasalamin umano sa kalagayan ng bansang maraming naghihirap, nagugutom at uhaw sa hustisya. Pinasinungalingan din ni Marcos na reward ito para sa kanyang pagtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng ICC. Papunta na sa puti. Ganito inilarawan ni Communications Undersecretary Claire Castro ang kulay politika ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kasunod ito ng inilabas na campaign ad ni Senator Amy Marcos kasama si Vice President Sara Duterte kung saan sinabi nilang kulay itim na ang bansang Pilipinas. Ilan sa binigyang diin ng senadora at bise ay ang mga problemang kinakaharap ng bansa katulad ng krimen at kawalang hustisya. Hindi rin tinanggap naman ni Castro ang pahayag ni VP Sara at Senator Amy na nagluluksa umano ang bansa sa kagutuman at kriminalidad. Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Sa iba pang balita, mas ginagamit na ang online filing system ng mga taxpayer ayon sa Bureau of Internal Revenue. Sa pag-check ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa District Office sa Intramuros, Manila, halos wala ng pila. Patunay raw ito na mas marami ng Pilipino ang pinipiling mag-online para sa kanilang ITR. Gayunpaman, may tinatayang 1.4 million taxpayers pa sa buong bansa ang hindi pa nakapag-file batay sa tala ng ahensya noong April 12. Paalala ng Commissioner, walang extension sa deadline. Penalties, pag hindi tayo nakapag-file at nakapagbayad ngayong araw na ito ay mapapatawan kayo ng interest na 12% at may corresponding surcharge pa na 25%. Laliza, like Jennie in Coachella. Pasabog on stage ang handog ni na Blackpink members Liza at Jennie sa magkahiwalay na petsa para sa inaabangang Coachella Valley Music Festival sa California, USA. Nagsimula ang pag-arangkada ng saya nitong April 11. Sa Week 1, Day 3 outdoor theater stage ng Coachella, pinasiklab ni Blackpink Jennie ang stage sa kanyang performance para sa kantang Like Jennie mula sa kanyang solo debut album na Ruby. Fierce and hot rin si Liza habang pinerform ang La Liza na bahagi rin ng kanyang album na Alter Ego. Bukod kina Jennie at Liza, tampok rin sa Coachella Festival sina Lady Gaga, Missy Elliott, Post Malone at marami pang iba. Tatagal ang naturang musical festival hanggang April 20. Susunod, Buluan, Maguindanao del Sur, isa sa ilalim na rin sa COMELEC control dahil sa election-related violence. At Katy Perry in outer space, pop star, ikinuwento ang kanyang mga nakita at naramdaman sa kanilang space launch. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Sa mga ka-A to Z nating magbabakasyon ngayong Semana Santa, ingat-ingat po tayo dahil naglipa na rin online ang mga booking scam kahit pa ngayong mahal na araw. Ang isang bakasyonista muntik nang mabiktima dahil sa kahina-hinalang payment method. Ang modus, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanon. Isang buong linggo sanang magbabakasyon ngayong Holy Week si Patrick Tolentino. Pero imbis na makapag-relax, kailangan niya muna raw i-report ang social media page na ito dahil sa umunoy panloloko. Ito'y para makapagbigay ng babala laban sa isang uri ng scam kung saan muntik na raw siyang mabiktima ng kanyang katransaksyon online. Kwento niya mula sa chat lang ay nakapag-book siya ng kanyang bakasyon sa isang luxury resort sa Batangas. Pero agad siyang nagduda at binawi ang booking nang madiskubring iba-iba ang payment method nito kasabay ng paniningil ng halos 32,000 piso para sa overnight stay. Nung pinadala nila yung account details, it was the same account number pero yung account name nagbago na. Yung account name was a personal name. So ibig sabihin, sinasabi nila na yung account name ay yung resort name pero in reality pala, it's an individual that owns the account. Dahil sa kahina-hinalang proseso ng transaksyon, hindi na raw siya tumuloy. Accommodation scam ang tawag raw sa uri ng scam na to. Nakalat ngayon para sa mga nagbabakasyon. Ang nangyayari po doon, naghihingi po sila ng reservation fee and once po na makapagbayad na yung nabibiktima nila, ay automatically binablock po nila. At para maiwasang mabiktima ng accommodation scam, dapat pagdudahan raw ang katransaksyon online kung kakaunti lamang ang likes o followers ng katransaksyon social media page, maging ang reviews nito. At kung maraming hinihinging impormasyon tulad na lang ng personal data at financial data, kasabay ng hinihinging malaking down payment. Hindi naman siya seasonal pero mas marami po yung cases na naidudulog sa amin pag holidays or meron man pong vacation. Ang nangyayari po kasi dito is kadalasan mas convenient po ang mag-book tayo online since hindi mo na kailangan pang magbiyahe. Sa ngayon, nagbabala na ang pamunuan ng resort laban sa naturang scam. Mas mainam raw na dumirekta sa kanilang website para sa direktang online transaction kung nais magbakasyon para maiwasang mabiktima ng panloloko, lalo't gumagamit ang mga scammers ng dummy account. Sayang din, mawawalang pera na yon, but more than that, yung feeling na naloko ka during especially during Holy Week was something na hindi ko talaga nagustuhan. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy. Magiging 2 na ang mga lugar sa probinsya ng Maguindanao na maisa sa ilalim sa COMELEC control. Kasunod yan ng patuloy na election-related violence na naitatala sa lugar. Samantala, muli namang nag-issue ng show cause order ang komisyon para sa isa na namang mayoral candidate dahil naman sa paglabag sa kanilang anti-discrimination guidelines. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohad. Mula sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, ang kauna-unahang lugar na inilagay sa COMELEC control noong April 4, may muli na namang isa sa ilalim na lugar sa COMELEC control, ang munisipalidad ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Kasunod ito ng tumataas na kaso ng election-related violence, gaya ng mga insidente ng pamamaril at pananambang sa lugar. Kinakailangan ilagay sa COMELEC control ang lugar upang mapigilan ang ganitong klase na pagdanak ng dugo dyan sa area, lalo na't may nadadamay na mga sibilyan. Ibig sabihin, may direktang kontrol ng komisyon sa lugar para mapigilan ang anumang karahasan. May iba pang lugar na pinapag-aralan ang ating komisyon na pwedeng malagay sa COMELEC control na areas sa Northern Luzon at isa pa dyan sa may bandang area ng Bangsamoro. Kaugnay ng mga insidenteng ito sa Maguindanao del Sur at del Norte, 3 opisyal ng regional at provincial officers ng PNP ang pinaparelieve ng COMELEC. Kabilang sina Police Brigadier General Romeo Macapaz, Police Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region, Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Provincial Director ng Maguindanao del Norte, at Police Colonel Ryan Bobby Paloma na Police Provincial Director naman ng Maguindanao del Sur.
Kasunod ito ng hindi agarang pagbibigay ng security sa yumaang election officer ng Dato Odin Sinsuat na si Attorney Maceda Abo nang mag-request ito. Samantala, naghain ng reklamong diskwalifikasyon sa tanggapan ng komisyon ang election watchdog na kontradaya laban sa vendors party list dahil sa anilay misrepresentation ng first 3 nominees nito. Na yung top 3 nominees ay hindi talaga mga vendor. It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995. Pag-aaralan naman ito ng poll body gayong ayon sa ruling ng Korte Suprema noon, hindi kailangang miyembro ng partikular na grupo ang nominado basta't may advokasya ito. Habang inisyo na ng komisyon ang ikapito nitong show cause order, laban naman sa mayoral bet ng Pasay City na si Editha Wawi Magera. Sinita kasi ng COMELEC ang racist remarks nito sa isa niyang campaign event. Tanggalin na natin ang Bombay para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay City. Ayon sa komisyon, paglabag ito sa kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines ngayong halalan. Wala pa namang sagot ang naturang kandidato patungkol dito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Inamin ng Philippine National Police sa pagmamay-ari ng kaibigan ng isang kilalang kongresista sa Leyte ang compound kung saan nananatili ang 7 pulis na persons of interest sa pamamaril kay mayoral candidate Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randulfo Tuanyo, base ito sa ulat ng Regional Director ng Police Region Office 8. Tumanggi naman ang ahensya na pangalanan ang mambabatas habang patuloy ang investigasyon. Naaresto ang mga pulis makalipas ng 4 na oras pagkatapos ng pamamaril sa Albuera, Leyte noong April 10. Nananatili sa kustudiya ang mga pulis na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 1059-1 o Comprehensive Firearms Law. Tinawag ng National Security Council na malaking tagumpay para sa Pilipinas ang paggamit ng terminong West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nagpapakita ng suporta mula sa international law at rules-based order ang gesture ng mga tech giants gaya ng Google, Apple, Waze at iba pa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Pinuri naman rin ni PCG Commodore J. Tariela ang desisyon ng Google at sinabing hindi na mababaliwala ang West Philippine Sea. From Texas to the outer space. Baka sa mukha ang saya at fulfillment ng marating ang outer space ng mga kasama sa first ever all-female crew ng Blue Origin New Shepard mission o NS-31. Goosebumps ang naramdaman ng lahat habang pinapanood ang pag-take off ng rocket sa kayang American pop star na si Katy Perry at 5 pang iconic women. Napuno ng sari-saring emosyon ng crowd na proud na pinanood ang makasaysayang tagpong ito, lalo na para sa mga kababaihan. Defying gravity naman ang peg ng 6 na iconic women nang finally ma-experience nila ang pagiging weightless at limitless matapos marating ang outer space. Walang takot ding dinungaw ng mga ito ang bintana ng rocket para makita ang breathtaking view. Si Katy Perry naman, all smiles na ipinakita ang kanyang bitbit na daisy flower mula pa sa Earth. Yan ay bilang pag-appreciate sa kanyang 4-year-old daughter na si Daisy. Manghang-mangha rin sila nang matanaw ang napakaganda ang moon ng planeta. Matapos nga ang memorable 4-minute outer space experience, safe at emosyonal na nakabalik sa Earth sina Katy at iba pang female crew. Sa aming pagbabalik, ilang PBA at PVL athletes nakisaya sa Sports Fest ng isang sikat na meat product company sa Nagcarlan, Laguna. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dito sa Pinas, tuwing panahon ng tag-init, panahon rin ng mga paliga sa mga barabarangay. Pero maswerte naman ang mga empleyado ng isang kumpanyang ito dahil sagot na nga ang kanilang Sports Fest, may mga bigatin pang mga guest. Ang Balitang A to Z ni Rod Garabon. Summer season is also Sports Fest season.
Kaya naman talagang swerte ang mga empleyadong nabibilang sa mga kumpanyang nagbibigay ng pagkakataon na mapalakas ang katawan at pagkakaibigan sa loob ng trabaho. Tulad na lang ng Josh Wash Meat Products na muling nagsagawa ng kanilang taunang paliga sa Woodland Villa, Nagcarlan, Laguna. Mula sa dumadagundong na drums ng parada hanggang sa laro sa loob ng court. Lahat yan na-enjoy hindi lang ng mga kasali sa liga kundi maging ng mga manonood. Itong Sport Fest kasi ito ay ginaganap namin yearly para hindi lang para sa game kundi para sa unity at mas pagkakakilanlan pa ng mga tao. Nakisaya at kumasa rin sa 3-point shootout ang ilang kilalang athletes ng bansa mula sa PBA at PVL. Nanguna na dyan ang big trio ng San Miguel Beermen na sina June Mar Fajardo, Chris Ross at Marcio Lasiter. Habang hindi rin nagpahuli ang volleyball girls na sina Leila Cruz, Maria Shola Alvarez at Norial Ipak. Oh, di ba? Big time ang guests. Hindi lang business ang focus namin sa Joshua Meat Products. Kaya nakapokus din kami dun sa health ng aming mga manggagawa. Sa huli, ayon sa kanilang boss na si Manny Valencia, paraan din ng Sports Fest para magpasalamat sa patuloy na blessings ng Panginoon sa kanilang negosyo at sa kanilang kalusugan. Para sa Balitang A to C, Rod Garabot. Hindi binigo ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang kanyang fans matapos ang pangmalakasang first game sa Oeiras Open sa Portugal ngayong gabi. Nadali man ang laro dahil sa ulan, on point pa rin ang mental at physical game ni Ayala sa clay court. Napatumba niya via sweep ang katunggali na si Anouk Kevermans ng Netherlands sa score na 6-3, 6-4. Patunay kung bakit siya ang top seed sa naturang WTA 125 tournament. Uusad ang 19-year-old Pinay athlete sa ikalawang round ng singles tournament. Bukod sa solo games, kaabang-abang rin ang doubles tournament ni Ayala ngayong linggo kung saan makakapares niya si Katie Volynets ng USA na isa sa kanyang mga tinalo sa katatapos na Miami Open. Congrats and keep it up, Alex! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes Santo ay mula sa writer na si Sarah Frey Muth. Ang sabi niya, huminto sandali, huminga ng payapa at magsimulang muli. Tuloy lang po at laban lang. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.